Mag-awit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, nasa 22 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo, ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pagsunod sa pagiging disipulo ng Panginoong Hesukristo. At ang banal na misa, ito po'y pagkakataon upang tayo'y magpasalamat, tumanaw ng utang na loob at sariwain ang ating pananalig, ang ating pagmamahal sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat, at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, at ikaw ay nagwagi.
Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kaniyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Anong mababayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Buhay natin ialay. Tayo'y magnilay. Buhay natin ialay. Tayo'y magnilay. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po, ginunita natin sapagkat ang ating patron, ang ating pintakasi po ay si San Juan Bautista. Ang pagpapakasakit, ang pagiging martir, ang kamatayan, sapagkat si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo, pag-aalay ng buhay. Mahalaga po, alay ng buhay. At kaugnay ito sa ating tema, ang binibigyan diin ng salita ng Diyos sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon ay ang sinasabi ng Panginoon, ang ating pagiging disipulo, ang ating pagsunod sa Kanya. Sino man ang gustong sumunod sa akin, kalimutan ang sarili, pasanin ang aking krus. Sino man ang mag-alay ng buhay para sa akin ay makakamit nito. Sumunod tayo, tumalima tayo sa kagustuhan ng Senyor. Ito'y para sa ating ikabubuti at ultimong kaligayahan natin. Ang maestro natin, ang guro natin ay ang Senyor. Ano ba pagnilayan natin? Ano ba ang kahulugan? Ano ba yung implikasyon
ng pagiging disipulo ng Senyor. Dalawang bagay ang gusto kong bigyang diin. Ang disipulo, kailangan niyang tanggapin ang kahirapan, ang pagpapakasakit sa kanyang buhay. Hindi po pa-banjing-banjing, hindi po pa-easy-easing buhay, hindi po komportableng buhay, hindi po konbinyenteng buhay. Kasapagat tayo, iniiwasan natin ang masaktan tayo o hirap o ano ba, may gamot ba kagad dyan para mawala yan? Tanggapin natin ito kasi sa Mesiyas, kasama sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, nagbukas loob si Jesus. Pupunta na tayo sa Jerusalem, at doon ako'y magbabata ng hirap at ang magpapahirap sa akin ang mga matatanda ng bansa. Ako'y kanilang papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay na mag-uli. Nung marinig ito ni Pedro, alika muna Panginoon. Sana hindi mangyari sa iyan. Sana. Lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kung hindi sa tao. Maintindihan natin kung bakit sinabi ni Pedro, ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang Panginoon. Ngunit kalakip, integral sa kanyang pagiging tagapagligtas ang pagpapakasakit, ang kahirapan. Tanggapin mo yan. Bakit na tinawag si Pedro na Satanas? Ang ibig sabihin ng Satanas, sabi dito, hadlang ka, nakaharang ka sa aking pupuntahan. Ang disipulo nasa likod. Yan ang ibig sabihin kay Pedro na Satanas. Hindi yung ibig sabihin yung may sungit, may buntot, no? May tinidor, no? Umalis ka dyan, Satanas. Ibig sabihin, humahadlang ka sa daan ko. Ang tagasunod, hindi humaharang. Hindi ka nasa harapan ni Jesus. Si Jesus ang nauuna. Ikaw, ang lugar natin, tayong lahat, nasa likod. Kaya nga sumusunod tayo kay disipulo. Ang pinuno natin, ang leader natin, si Jesus. Sa unang pagbasa, iugnay ko po yon. Propeta Jeremias. Nagrereklamo si Jeremias. Ay, napilitan lamang ako. Sumunod naman ako sa iyo. Tuwing nagsasalita ako tungkol sa kahirapan, destruksyon, pinagtatawanan nila ako, kinukutya nila ako. Wala akong kakampi, ako lang. Nahihirapan na si Jeremias, ngunit aminado siya. Kung di naman ako magsalita, kung isara ko ang aking bibig, yung mensahe ng katarungan, para bang apoy na nasa aking puso na itinatago ko, kating-kating ako, kailangan ko sabihin. Hindi ako mabubuhay kung hindi ko ipahayag ang inyong mensahe. Yung disipulo, hindi po madali yan. Pero kung hindi natin gagawin ang pinapagawa mahirap ang pinapagawa. Ito mahirap pinapagawa. Sa loob natin, marami tayong mga reklamo. Pero kung hindi mo gagawin ang trabaho mo, hindi ka makakatulog ng mahimbing. Hindi ka pahihintulutan ng konsyensya mo hanggang hindi mo gawin ang dapat gawin. At ang gagawin mo ay sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Unang punto yun, ang pagyakap sa buhay ng
pagpapakasakit. At hindi naman ito yung dulo. Alam naman natin, kaluwalhatian at katuparan ang dulo. Pero bahagi, para makuha natin yun, siyempre ay dadaan tayo sa pagpapakasakit. Kalakip nito ang pagpapakasakit, ang pag-aalay ng sarili. Kung magiging makasarili ako, gusto ko ito, gusto ko yan. Hindi po yan ang kaligayahan. Hindi ko makikita ang aking sarili. Ngunit kung ialay ang buhay para sa Senyor, kalimutan ang sarili, sa kabalintunaan, sa Ingles, paradox, kabalintunaan, doon natin tayo, lalo na sa pagtulong sa kapwa, doon natin matatagpuan kung may kaligayahan sa mukha ng mga taong tinulungan natin. Tayo din ay, kasi ginawa natin yun para kay Jesus. Hindi po ba? Makikita natin kung sino tayo. Mahanap natin si Jesus. Kaya, iugnay ko po yung pangalawang pagbasa, sulat sa mga taga-Roma. Ang lingkod ng Panginoon sa harapan niya, alay, handog, oblasyon, opertoryo tayo, nakaaya-aya, kalugod-lugod, kasya-siya sapagkat tayo mga mababango at mahalimuyak na mga bulaklak na natatanggapin ng Panginoon. Yan po yung imahen. Okay na po ba, ha? Ito po ay pagsikapan natin. Pagsunod, nasa likuran ni Jesus, tayo po'y tanggapin natin. Halikan natin ang ating krus. Huwag po nating lagariin, bawasan, o magreklamo. Yakapin natin, halikan natin ang krus. Sapagkat dito, kung sino tayo at ang kaugnayan natin sa Senyor. At paghandog, hindi yung dadabog ka, magsisipa-sipa ka. Minsan natutokso tayo doon. Yung bukal na paghandog sa Kanya. Okay po ba? Sige. Ang ating kataga ay alay. Alay. Langit ay makulay. Magdasal, magnilay. Tulungan ang pilay. Magbigay ng saklay. Tayo'y mag-alalay. Maghandog ng gulay. Kanin galing palay. Gumawa ng tulay. Masamang humalay. Huwag ang maghiwalay. Di taas ng kilay. Buhok ay isuklay. Poon ating taglay at nakasalalay. Bago ating malay, buhay siyang ialay. Alay, espelengin natin ang alay. Salamat sa ating koro at ang ating mga lay minister at sa inyong 10 sa loob. Ako'y susunod. Pakiulit. Ako'y susunod. L, limutin ang sarili. Pakiulit. Limutin ang sarili. A, alisin ang ambisyon. Alisin ang ambisyon. At huling letra po, Y. Yakapin ang krus. Yakapin ang krus. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, San Juan Bautista, at mga santong tumutulong sa panahon ng pandemya,
Magpakatatag po tayo sa pananampalataya at pag-ibig bilang kanyang mga disipulo at ialay natin para sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hingin natin sa Diyos na kayanin natin sundan ang Panginoong Yesus sa daan ng krus. Para sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagtahak sa daan ng krus na pinili ni Jesus, manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sila ay maging tunay na saksi ng pag-ibig ni Kristo sa daigdig, manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa mga pahirap na dala ng kanilang panunungkulan sa taong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, naway aliwin sila ng Espiritong Banal sa mga paghihirap na kanilang dinaranas sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming karapat dapat mahalin ang lubos, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang magsikap kaming dulutan ka, lagi ng ligaya, sa pamamagitan ng aming taus-pusong pagsunod sa halimbawa ng pagpapakasakit ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alap at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyong kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat
ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, tagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw na lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga ngasiwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
ilang sandali ang ating ilaan at ipagdasal natin ang mga sumakabilang buhay, mga namatay dahil sa coronavirus. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng biyaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na 12. Poong Senyor purihin, hari nasa trono, kanyang alay sa paligid, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab ng pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumagaling dahil sa pagkaantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluhati na dyan sa langit na nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring mga aming mga hinaing. Sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maedya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mga utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang nag-iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy po tayong lumalapit kay San Roque, pintakasi sa kapanahunan ng salot ng pandemya. Ngayong umaga, sapagkat ang ibang mga parokya po nahuli sa kanilang pagdiriwang ng piyesta ni San Roque, inimbitahan po namin kayo, mamaya pong 9:30 ng umaga, dito sa San Roque, Mandaluyong, may misa po, Iko-cross post po, Quiapo Church Facebook, 9:30, 9:30 ng umaga. San Roque, Paris, Mandaluyong, si Father Aris Reyes ang magbimisa. Umaga po yon. At mamaya naman po, 5:30, 5:30 ng hapon sa San Roque, Paris sa Cebu, Archdiocese of Cebu, ang mangungunang magdiriwang Archbishop Jose Palma. Archbishop Jose Palma. Kaya sa Mandaluyong, 9:30 ng umaga, sa Cebu, 5:30 ng hapon, lumalapit tayo kay San Roque upang tulungan tayo sa panahon ng pandemya. At meron po akong listahan dito. Alam niyo na po kung sino kayo. Bahala na ang Diyos na patnubayan, mahalin, proteksyonan kayo. Nagpapasalamat po kami. Nandito po yung ating Hijos del Nazareno, kung ano yung binibigay namin. Sila po ang pumupunta sa mga komunidad. Sana hindi kayo matamaan ng COVID-19. Pumupunta po sila, marami po tayong pinapakain. Sila po ang pumupunta sa komunidad. Meron na po tayong 16 outreach videos. Panoorin niyo po, sila po yung mga nasa video. 16 po yon. Ebidensya natin, patunay natin at pumupunta tayo sa iba't ibang mga lugar. Okay. Sige. Ito po yung mga ibinigay. Apple, peras, bukod sa pera, yung peras, yung prutas, kape, noodles, hot dog, bigas, assorted gulay, sitaw, talong, sayote, repolyo, upo, sibuyas, bawang. Meron pong disinfection kits na ibinigay. Marami po ito para sa mga komunidad. Face shield, face mask, puto, bigas at ulam. Maraming salamat po. Sana po, wag po kayong mapagod. Kasi may donor patig. Hindi naman kailangan malaki, ha? Kahit na tayo, tulong-tulong kahit na mga maliliit. Yan po yung puwersa ng ating komunidad sa... At alam naman natin alam naman natin, maraming nagugutom ngayon, maraming nahirapan. Tulong-tulong po tayo. Sa pandemya, tulong-tulong hanggang kaya. Sa pandemya, tulong-tulong hanggang kaya. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.